Correct! And we're so happy, diba? Na kahit papaano ay talagang natapos na naman itong buong linggo na ito. Aba, Mare, True. isang linggo na lamang at papasok na ang buwan ng Oktubre. Ginawa Bakit niyo, mo dyan? ginawa niyo akong duwende. David and Goliath. Ituloy mo. Dyan, Ano nga? Pero syempre, bago ang lahat, gusto natin syempre, habang papatapos at papalapit ang Pasko, aba, kung mag-iisip naman din kayo ng ireregalo sa inyong mga mahal sa buhay, aba, ang mga food supplement naman para mas makatulong sa kanilang health and lifestyle. May maire-recommenda ka ba? Ay, itong MX3 capsules. Ano bang meron dyan, Mars? Well, alam naman natin ang bawat MX3 capsules ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free na nagtataglay ng alpha, beta, gamma nutrients na may antioxidants and anti-inflammatory properties. Ito din yung MX3 product na dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Correct! Kaya nga naman hindi katakataka na inawardan sila sa iba't ibang parte ng mundo dahil ito'y proudly Philippine-made. Kaya naman, Mare, kung merong katanungan ng ating mga pangga, bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com. O di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo! Yon! Hello pa rin po sa inyong lahat dyan, Luzon, Visayas, and Mindanao, Metro and Mega Manila. Isang magandang araw ng Biyernes sa inyong lahat. Correct. Good morning sa lahat ng mga misis na ngayon ay nagtatalbos ng kanilang ulam. Correct. Yung mga nagtatapyas sa mga dahon ng kangkong para sa masarap na sinigang. Oo, at saka Friday, Mare. Ginutom ako dun. Munggo Day ngayon. Tama, diba? Ang sarap nung i-partner sa munggo yung yung pritong galunggong na pati yung ulo pwede mong kainin. Yung sobrang toasted na galunggong, tas may sausawa kang toyo kalamansi na may sili. Oh my gosh. Ikaw ba kumakain ka ba ng ulo? Oo naman, lalo pat pag malulutong. Oo. Diba? Paano pagkain mo ng ulo? Ganun lang. Ang lit ng ulo. Ibang ano yun, ibang popping. Diba? Pero bago ang lahat, Mare, gusto natin magpasalamat, of course, sa Enchanted Kingdom. Maraming salamat po. Thank you so much, guys, for dropping by. At syempre, mag-anniversary sila at marami silang, alam mo yun, special na handog sa lahat ng ating mga, alam mo yun, mga pangga. Yes. Lalo pag ay papalapit ang Pasko, ang daming atraksyon. Kaya Kung nga. narinig ko, may mga bagong atraksyon sila sa loob mismo ng Enchanted Kingdom. Kaya kung ako naman din sa inyo, diba, bisitahin nyo na sila sa Santa Rosa. Yes. Oy. Alam mo, Mari, hindi pa ako nakakarating ng Enchanted Kingdom. Talaga ba? Oo, never pa. Well, the magic begins. Sila na lumalapit sa akin. Correct, diba? Wish granted daw yun. Oo. Diba? Pamasko sa'yo. Sila na lumalapit para mag-imbita. Tara, nali ka na. EK, let's go! Yes, pero eto, Mare, mas ano to Magkakaroon ng magic. Oo, mukhang may magic din ito, Mare. Oo, nagkakaroon sa ating Chika Sarina! Wapo naman ni Austin dyan. Bigla ko na pag ganun, may afam dito sa gilid ko. My gosh. Iba talaga kapag, yan, Tinaguri ang Justin Bieber of the court. NBA, diba? Very cutesy. Yes. Very big. Very tall, iba yung big. Iba pala. Very tall. Mare naman Friday na Pero eto na nga, gaya ng sinasabi natin, magic na nagaganap ngayon. Dahil mukhang umaariba ng husto dahil, ayan, para sa papalapit na pagtatapos ng semis. Diba? Semis ng alin? Ng 49th season Governors Cup ng PBA, kung saan nga naman ilang laro na lang at matutunghayan na natin kung sino nga ba ang apat na mga kupunan sa bawat grupo ang magtutunggali para sa quarterfinals na maglalaban-laban. Kung sino nga ba ang mapupunta, tatanghaling kampiyon para sa taong ito. Para sa naturang 49th season ng Governors Cup na PBA ay malalaman na natin yan. Dahil kagabi, OMG, diba? Muling nagsagupaan ang kupunan ng Terra Firma kung saan nanalo sila, Mare. Sa unang pagkakataon, ang grupo ng Terra Firma nanalo sa kupunan ng TNT
TNT. Tinalo nila ang TNT sa score na 84, samantala ang Talk and Text ay 72. Sabi naman ng ilan, Mare, mukhang alam mo yun, pinagbigyan na lang ng Talk and Text para naman kahit papaano makapuntos ng panalo ang Terra Firma dahil sa Group A standings ay sila ang nangungulelat. Kung magkakagabi ay nakamit nila ang kanilang unang panalo matapos silang magkaroon ng 8 pagkatalo. Diba? Samantala sinundan naman ito, Mare, ng Rain or Shine versus San Miguel Beerman kung saan tinalo ng Rain or Shine ng 10 puntos. Ang San Miguel Beerman sa score na 122 versus 112 na nakakaloka. Sa standings naman para sa as of September 20, as of today, ang Talk and Text at ang Meralco at ang Converge, OMG, ay may sure spot na sa top 3 na uusad sa quarterfinals. Dahil ang Talk and Text ay may standing na 7 wins and 2 losses. O, diba? Ang Meralco naman ay may 6 na panalo at 3 pagkatalo. Samantalang ang Converge na umariba ng husto, in fairness, kumonek na sila sa kanilang mga fans na may 5 panalo at 4 na pagkatalo. Iniintay na lamang kung ito ba ay, alam mo yung magpapalit pa ba ng pwesto ang Magnolia at ang Northport na kung saan nga naman may laro mamayang gabi. Malalaman natin yan kung sino nga ba ang mag-uuwi ng pang-4 na pwesto para makausad sa quarterfinals na tinatawag dahil as of this time, diba, medyo silang dalawa ang nagtutunggali para sa 4th place. Ang Magnolia na may 4 na panalo at 4 na pagkatalo. Samantalang ang Northport naman ay may 3 panalo at 5 pagkatalo. Samantala sa Group B naman, sure na ang Rain or Shine na may 7 panalo at 2 pagkatalo. Ang San Miguel Beerman nga kagabi ay nakamit nila kanilang pangatlong pagkatalo na kung saan meron silang 6 na panalo. Tie with Ginebra San Miguel naman. O, sa mga taga-barangay Ginebra, sure na ang ating mga manok. Diba? Sa pangatlong pwesto dahil meron din silang 6 na panalo at 3 pagkatalo. Samantala sa pang-4 na pwesto ay magtutunggali pa din ang NLEX at ang Blackwaters na parehas na may 3 panalo at 5 pagkatalo. Samantala naman ang Phoenix ay meron din 1 panalo at 8 pagkatalo. At samantala mamayang gabi ang tabayanan natin ang Phoenix at ang NLEX na magtutunggali. O, diba? Tuluyan na kaya nilang maiuwi ang panalo ng NLEX para ma-sure nila ang pang-4 na pwesto. Well, mamaya natin yan malalaman na sa Ninoy Aquino Stadium. Well, in the meantime, yan po muna ang kaganapan para sa 49th season Governor's Cup ng PBA. Tita Cora, pasok! Mare, mas maliit sa height pero mas mahaba ang reach ng Ay! Pinoy champ na si Charlie Suarez kontra sa American na si George Castañeda sa kanilang 10th round. Super featherweight bout sa Glendale, Arizona sa US sa September 20. Undefeated ang ating 2016 Rio Olympian with 9 knockout habang 17-13 with 13 knockout si Castañeda na pumalit sa last minute kay Andres Cortez na umatras sa laban kay Charlie. Lamang sa experience at edad si Charlie pero lalaban naman ang mas batang Castañeda na kagagaling lang sa panalo nito lamang August 31 via unanimous knockout. In fairness, diba? Ayan. Sometimes, small packages comes with a big surprise. Ganun Actually. yan. Diba? Hindi papatinag ang ating mga atletang Pinoy Oo. sa mga foreign delegates. Foreign delegate! Sa weightlifting naman, Mare. Oo. Natatawa ako dun sa sa pa-surprise. Oo, diba? Wagay sa 45 kilos sa category ng IWF World Junior Championship si Angelina Calonia. Nagbuhat ang 17 years old weightlifter ng total of 162 kilogram Ay! para sa ginto. Ayan. Ay. Kaya naman siya ay nagtagumpay. Correct. In hindi fairness, po. In fairness. 162 kilogram. Oo, diba? Ilang Mabigat kilo ang yun. isang kaban ng bigas? 50. Oh my So, God. dahil pang bumuhat ka ng 3 kabang bigas nun. So, carry mo ako. Oo, diba? Nakakaloka yun, diba? Oo. Para buhatin niya ng ganun-ganon. So, ibig sabihin, kaya niyang bumuhat ng isang buong baka. Oo. Ganon.
Grabe nun sa baka. At babae to si Oo. Angeline Calonia. In fairness, Ating diba? kababayan. Mabuhay ka, Pinay. Correct. Diba na nakakaloka? Congratulations sa'yo ng bonggang Oo. Oy! Nakakabongga yan. Pero mare, mas bongga ang Arena Plus. Oo, dahil nga syempre tinanghal sila bilang Best Sportsbook Operator sa 2024 Sigma Asia Awards. Dahil nakaastig natin dyan ang ating Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA na may, alam mo yun, umaariba na masaya ang lahat mga taga-barangay Ginebra. Scotty Thompson. O, diba? Ang Pinoy pride naman natin na umaariba sa mundo ng NBA, ang phenomenal superstar basketball star or Phil-Am basketball star na si Jordan Clarkson. At syempre, gaya ng binabati ko kanina, ang napakagwapong AFAM, ang newest endorser ng Arena Plus na si Austin Taylor Williams. Ang bongga niyan, mare. Kaya naman, True. Pangga, download Arena Plus app to your App Store and Play Store at pwede ka ring manood via arenaplus.ph dahil sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. At dito na po natatapos ang ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Nakakaloka to the highest level. O, diba? Ang sayo-saya kaya, no? Yes! Diba? As in talagang masaya din kaya itong ating ibabalita for today's video dahil... Ay, pero bago natin Oo. ibalita yan gusto ko lang ulit magpaabot ng pasasalamat. Correct. Kasi totoo nga naisip ko nga Oo. hindi pa ako nagpupunta ng Enchanted Kingdom, papunta-punta ako ng Tagaytay, Oo. papunta-punta ako ng Laguna. Never pa ako nakarating ng Nadaan. Enchanted Kingdom. Tapos Enchanted Kingdom na mismo Ay, talaga lumapit. ba? Oo. Sabi nga nila, di ba, minsan kapag ka talagang wini-wish mo, minsan, di ba, darating na lang sa'yo. Oo, yung unexpected. Correct, di ba? Sometimes unexpected things happens For a reason. May rason ang bawat bagay kung Correct, bakit hindi ba? nangyayari. Tsaka kay Sir Mamon. Hi, Oo. hello po. Oo, ang bango nyo po. Ang bango-bango nyo po. Very Correct. cutesy, very demure, very lovable. Very considerate. Oo, At diba? inimbita tayo sa mismong nila, Oo. anniversary. Correct, diba? Tara. Happening this October yan na nakakaloka. Oo. Pero eto, namukha dayo yatang hindi mag-anibersaryo dahil hindi pa man din natatapos ang, alam mo yon, Setyembre. Lalayasan na naman siya ng ka-co-host niya. O, diba? Bakit? Sino yan? Kung matatandaan natin, last September 3, ating ibinalita ang pagre-resign nitong si MJ Kayabyab, ang isa sa mga ka-co-host ni Kuya Will sa kanyang Will to Win. Oh. Diba? Aba, this time around, pangalawang ka-co-host na naman ang lilisan. Ang co-host niya? Oo. Bakit? Ay nako, hindi natin malaman kung bakit. Oh, Sino diba? kaya? Eto na. Hindi si Bubsy. Hindi. Hindi si Ana Ramsey. Diba? Ang malapit na kaibigan niya. Oh my gosh. Isa sa mga lapit Sino na yan, kaibigan chick? niya na si Sam Versosa. Hala. Si Representative Sam Versosa ay naghayag na ng kanyang alam mo yun, pamamaalam. Pamamaalam Dahil- nga ba? Hindi alam naman Pansamantalang Oo, pamamaalam pansamantalang sa pamamaalam naturang programa. Sa naturang programa. Dahil alam naman natin, next month, Mare, kasi, di ba? Kumbaga, filing of candidacy na. So, hindi natin alam kung ito ba itatakbo muli. Dahil alam naman natin na siya ay representative ng isang party list na tutok to win. Teka Diba? lang, si Sam Versosa ay yung taga-Sampaloc na jowa ni Rian Ramos. Yes, Tama? Thursday, once more today, Oh and my tomorrow. God, Ganun. siya pala. Very good. Yes. Yung may billboard nung nakaraan na Aha. sino ka ba, Sam? Parang Oo. ganon. Na napakagwapo, napaka-demure, very Oo nga. cutesy, very lovable. Na namigay kamakailan lamang, Oo. Mare, ng napakaraming food cart. Correct. At hindi lang yan, namigay siya talaga ng mamahaling mga luncheon meats. Oo, diba? oo! Hindi Doon naman siya kilalang kilala kasi Correct, namigay siya diba? ng mga mamahaling dilata. Correct, hindi ba? Kaya to Sam, bigyan niyo rin po kami. Hindi ka mambuburaot. Ay, hindi, di ba? Mali mo may pasobra. Oo. Di ba? Bakit ba naman hindi? Pero yun na nga kasi, iniintriga ngayon itong si Willie Revillame dahil nga syempre matagal nang inuugnay sa kanya yung pagiging buringot nga niya lagi sa kanyang show. Hindi totoo naman yun, di ba? Na ang daming mga sinasabi ng netizen na ngayon ay parang isa-isa siya inaalisan ng mga tao sa paligid niya. Oo. Pero depensa naman ni Representative Sam Versosa, hindi siya aalis dahil nga sa, alam mo yun,
ngayon dahil sa siya ay nasigawan, dahil sa hindi na niya matiis, ang pag-uugali ni Willie Revillame, wala daw ganun. And for sure, kung yun ang dahilan, hindi magtatagal dun si Sam Versosa. No? Correct. Apakayaman kayo ni Sam Versosa, hindi niya Naman. kailangan ng isang show. Diba? Tsaka isa pa, para sa hindi nakakaalam kasi si Sam Versosa po, isa sa mga founder nung sikat na parang networking office or networking business. Diba? Yung letter F. Siya pala So, siya yun. So, bago pa siya mapasok sa politika, bago pa, magkaibigan na talaga daw sila ni Willie Revillame. Ang kanyang paglisa naman daw, hindi ibig sabihin na, kumbaga parang ay, alam mo yun, hindi niya matagalan ng pag-uugali ng kanyang kaibigan. Bagkus ay sinabi niya, Mare, na meron na kasi siyang iniindang karamdaman. Si Sam Versosa? Oo. Anong nararamdaman Kumbaga niya? parang nagkakaroon na siya ng health issues dahil nga syempre, yung pagpa-public service, hindi Oo. naman biro, diba? Tapos at the same time, show siya. Tapos parang meron siya yatang maring ginagawa ding sariling platform. Yung parang Dear Sam ba yun? Na meron siya sarili ding platform at show na ginagawa. Ang taray, parang kay Mayor Isko Moreno Dear Sam din. nga ba? Paki-comment ka. Nag-imbento ako ng title. Dear Sam. Maala-ala mo, Sam. O kaya Baka gumagawa ng teleserye. Lihim ng Sam. Oo. Lihim ng Sam-Sam. Ganon. O kaya Sincerely, Sam. Lihim ng luncheon meat. Ganon. Hindi, pero yun na nga. Nagayag naman siya ng kanyang mabuting intensyon. Hindi naman kagaya nito ni MJ Cayabyab. Although wala naman siyang sinabing bad about Willie Revillame. Kasi personal din niya. Last September 3 nung nag-resign siya. Pero parang sinasabi ng ilan, ano ba yan? Pangalawa na ito, Kuya Will. Naaalisan ka. Hindi, mas nag-iisip ako sa pag-alis ng MJ Cayabyab. Oo, diba? Kasi hindi Kesa siya nagbigay kay ng Sam. kahit na anong impormasyon. Sinabi lang ni MJ Cayabyab na personal reason kung bakit siya aalis. Diba? Pero itong si Sam Versosa, Representative Sam Versosa, naghayag naman siya dahil due to health reasons kung bakit siya aalis, ba't niya iiwanan. Pangalawa, nakikita din natin dito, Mare, dahil nga diba October is filing na. Yes. Kung ikaw man ay nakikita or media, part ng media company, kailangan mong pansamantala or temporary umalis sa iyong dahil pinagbabawal ng COMELEC yan. Correct. Diba? Kasi nga may tendency na i-promote mo ang sarili Diba mo. parang si si Carla Estrada, diba? Yes, Kaya nga umalis din iniwan sa pansamantalang face-to-face kasi nga may hahawakan na party list, diba? Hindi na rin bago kay Kuya Will ito kasi di ba kasama niya dati ang namayapang Rico J. Puno. Akala ko sabi mo, hindi na ako kay Kuya Will bago yung inaalisan ng co-host. Though yes. Pero hindi na bago ito dahil nga 'di ba ang namayapang Rico J. Puno ay nagpolitika din dati. Kaya umaalis din sa mga show noontime nila. Show, sa mga variety show na kailangan nila mag-take ng leave or to resign for the position that they have, diba? Pero very good din naman kahit papaano. After siguro ng eleksyon na tumuli din naman natin masisilayan si Representative Sam Versosa. Ang importante ngayon, diba, ay mawindra niya. Mawindran niya kung ano man ang kanyang minimiti, diba? Lalo sa pagtulong dyan sa mga taga-Maynila. Pero diba? in fairness, alam mo, kahit na hindi naman nagpolitika ito or hindi magpolitika itong si Sam Versosa, matulungin siya, diba? bago pa mag-eleksyon at maisipang tumakbo-takbo yan. Oo, diba? Talagang tumutulong na. Kaya nga very good ka dyan. Diba? At wala siyang dahilan para iwanan si Willie Revillame dahil naiintindihan naman daw niya kung bakit nagagalit naman daw lagi ang kanyang kaibigan. Unang-una, syempre, diba, natural lang naman daw sa pagiging head na maging perfectionist ka, diba? Correct. Pangalawa, diba, hindi naman naaalis na sa sobrang tagal na po ni Willie Revillame sa industry. Alam na po niya kung ano makakabutit, kung ano makakasama sa bawat programa na kanyang inihain sa kanyang mga manunood. Correct. Diba? At may karapatan din naman siya na mag-chichichika ng ganun. Pero sana off-air. O, diba, hindi ba madalas na may medical mission itong si Sam. Hindi niya bigyan ng vitamina si Willie. Nagba-vitamins din naman siguro si Kuya Will, Mare. Pero yun nga lang,
mainitin talaga ang ulo, hot-headed talaga ang Oo. lolo mo. Baka kailangan na niya ng ano ba yung Lazartan, ganyan. Yung mga iniinom O, natin. hindi mo siya bibigyan ng sakit. Hindi, Baka malay wala mo. pa siya mga ganon. Hindi, malay mo naman, di ba? Due to ano naman. Uy, nagkakaroon din naman, kahit papano. Baka stress lang talaga siya. Oo, dun sa mga Alam mo, kasama. yayain natin si Kuya Will magpa-spa. Magkape tayo minsan, Kuya Wing. Oo, kailangan niya ng mga pampakalma. Oo, di ba? Kung gusto niyo pong maaliw, Oo. tulad ng naaliw po sa amin si Chair Lala Soto. Hello po, Chairman ng MTRCB. Oo. Yan. Kung gusto niyo po mawalan ng stress, pwede niyo po kaming, alam mo yun, ayain mag-coffee, ganyan. Kaso si Chair Lala kasi, nung dumating siya nitong nakaraan lamang, Oo. di ba ang ginawa natin, iniyan binirasyon natin Oo, siya. diba? Ganon. At niyo yan sa podcast. Share diba? yon ha, ng Oo. MTRCB. Iniyan binirasyon namin siya. So kung carry naman ni Kuya Will na... Hoy! Hindi mo ka-cartwheelin si Kuya Will. Hindi. Sasabihin lang niya sa'yo. Huwag mo akong ginaganon-ganon. Huwag kang dadaan sa camera. Alam mo na nga may edad na ako, gaganunin mo pa ako. Award Kuya Uy, Will. Pero antabayanan niyo po mamayang gabi dahil mamayang gabi ang pinaka-antabayanan na controversial na sagot ng third runner-up 2011 Miss Universe, Miss Shamsi Supsopa. Hinggil Correct. sa kontrobersiyang nababalot sa Miss Universe Organization. Yan, mapapanood niyo yan. Ang Correct. sagot niya tungkol doon sa di umano na hindi binayarang tropeyo. Mamaya mapapanood niya sa podcast sa Baklita. Sasagutin niya yan sa larong True Lalong o Winty Tito. Correct. Kaya naman pansamantala muna tayo magpaalam, Mare. Truly, madly, deeply, blue at judge muna natatapos ang ating unang chikahan for today's video. Sige. Bilisan Ako mo pa bumalik. magsalita. Ako bumalik sa Kapitano Sisa. Ako ang inyong Tita Cora. And we are still Same, pero iba. Ganito pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo! They say Filipinos aren't meant for basketball. I say let's prove them wrong. Many Filipinos think they can't make it in the big league. Though just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Experience the games like no other. Catch the action live with Arena Plus and get rewarded with excitement. Push your passion to play. Plus more with Arena Plus.